bababa yung bunganga eh. Hindi mo sinabayan eh. Kung emosyon to emosyon yan, walang katapusan. Matutulog pa kayo na magkaaway, aabuti ng ilang linggo yung pag-aaway nyo. Pero dahil marunong kang maghiwalay ng utak at emosyon, ginamitan mo siya ng mind Nagawa na strategy. tayo ng bagong show, guys. It's Relationship. Relationship Advice by Papa Marvin. Boss Mar, ba't gusto mo ba maging bully? Sagot sa kanila, why not? Diba? Galing nun Why ah. not? Pag sinabing MJ Lopez, pag sinabing Marvin Fabis, ano yung papasok sa utak nila? Dahil pag sobrang ganda ng legacy maiiwan mo, hindi na pera lang ang maiisip nila eh. Ang mindset ko ng bro, pag natulungan ko siya, kaya kong tulungan sarili ko. Sikat ka sa dami ng natulungan mo. Yun yung legacy na gusto kong maiwan natin. Kasi wala kang choice. Wala kang choice. Pag tinigilan mo yan, may gagawin ka pa rin. Yes, magandang araw sa inyo guys and welcome to another episode. I'm super happy and grateful right now guys. Mainly because, number one, may makakasama ako. At grabe to, first time ever mag-i-invite ako ng ibang tao dito sa podcast natin. Number two, itong tao na makakasama natin, maliban sa multi-talented, he owns multiple businesses. He is extremely successful in content creation, building businesses, building wealth, trading, and more importantly, in helping people. Nakakatawa lang kasi ramdam ko yung energy niya. Totoong tao, very humble. At ang nakakatawa, kasama natin siya dito sa kanyang studio. Ako nag-invite sa kanya ng podcast pero nasa studio niya. Anyway, please welcome Mr. Marvin Fabis. Hey, what's up guys? Good morning everyone. MJ, thank you so much for having me dito sa podcast area ko. But sobrang excited ko dito guys no na ma-invite dun sa podcast niya para makapag-share sa inyo about business, about life experience na possible no na makuhanan nyo rin no ng knowledge. And very blessed ako kasi ako yung na-invite mo brother no. And ang dami nating naging podcast no, Yeah, nakadalawa na tayo dami. before. And naging smooth 'yon kaya gusto ni MJ na ako naman. Yeah. Kumbaga part 3 ito na susuyo din daw ako nilang tatlo. Yeah. So kukunin nila lahat ng knowledge na pwedeng mapiga sa akin. And I'm very willing guys to share it with you. Yes. So thank you so Napakaswerte much natin. guys for having me here. Of course, napakaswerte natin guys. And of course, bago mapahaba yung intro ko, I wanna thank Rise Above Media. Grabe, napakaganda ng studio. This is such an inspiration to our media company din kasi ito yung tinitingnan namin ngayon bro, actually yung studio mo kasi sobrang ganda. So, Rise Above Media is available for you guys. Kontakin nyo lang si Coach Marvin. Ayan. I may page yan at Instagram. Pwede kayo dumiretso doon. I'm gonna put the links on the description and the comment section. Well, anyway, nakakatawa guys kasi nag-invite din ako ng mga leaders natin sa Worldwide Entrepreneurs. These leaders are amazing. Una ipapakilala ko sa inyo, isa sa host natin at mag-i-interview sa atin, founder ng Team Aces. Siya yung nangulit sa akin na mag-create ng content. Siya yung nagtiwala sa atin sa mga vision natin from being the new face of networking, from becoming the MJ Lopez na tayo ngayon. Siya yung nagbansag sa atin na Pinoy Tony Robbins. At grabe, dun sa mga dati ko nang kasama, yung mga nanloko sa akin actually. Baka nanonood kayo, siya na lang yung naiwan doon actually. Yung sa mga unang batch ng minentor ko. So grabe tong taong to. Dami rin pinagdaanan sa buhay. Ngayon, car achiever, top earner, at sila ngayon yung pinakamalaking team sa Worldwide Entrepreneurs. Wanna welcome Miss Alas Makapalag. Thank you, sir. Thank you po. And of course, we have here someone na dating follower ko at follower din ni Coach Marvin. Ang nakakatawa, yung knowledge from TikTok, from Facebook, YouTube, talagang hinihimay niya, ginagamit niya sa buhay niya. Umattend to ng paid seminar ko. Online pa, actually webinar. Tapos, naging part ng Worldwide Entrepreneurs. Ngayon, siya na yung top 1 ng Worldwide Entrepreneurs. I wanna welcome Dante Lima Jr. Wow naman. Top Ayan. 1. So, sige, let's begin. What is the biggest advice na you didn't take actually? Meron po ba? Biggest advice na hindi tinake. Parang lahat yata na ina-absorb ko eh. Pero ikaw, Jay? Ako, mag-Bitcoin. Pero hindi. Honestly, no, sa'yo ko lang nakita yun eh. Kasi bro, ito yung ugali ko. I don't believe in platforms. I believe in people. Mhm. Kahit gaano pa ka, it's too good to be true yung sinasabi mo.
Oo. Kahit gaano pa nakakabaliw yung sinasabi mo. Pag matino yung taong nakakausap ko, maayos na leader yung namumuno, maniniwala ako. Kasi I Yes. believe in people. Okay. I believe in the potential of someone. Pero, kahit gaano ka basic yung sinasabi mo, pag yung tao di ko maramdaman, hindi ako naniniwala. Oo. Eh bro, kasi yung mga nagsasadya sa akin ng Bitcoin dati, mga mas mayaman pa ako eh. Ayun lang. Parang, Oo. Medyo, sabihin sa akin, oo. maganda Bitcoin, sir. Kasi ganito, ganyan. Oo. Sabi ko, kaya ko naman i-handle pera ko, nag-real estate ako. Parang ang thinking ko, pati bro, pagdating sa investment, I'm gonna be putting my money on things that I know already. Mm. Yung bagay na alam ko na, yung bagay na kabisado ko. Real estate, kabisado ko yun eh. Mag-put up ng bagong business, kabisado ko yun. Bitcoin, hindi. Ngayon na lang ako nai-interest sa investing, stocks, nung nakausap kita. Oo. Kaya ang thinking kong pati bro, ito yung belief ko rin, no? Instead of ako, masyado kong stressin yung sarili ko, kukulab na lang ako sa'yo. Mm. Expert ka na dun eh. Oo. You have the confidence na, you have the competence and confidence na eh. Tapos ako, gagawin ko yung gusto kong gawin kung saan ako best. Mm-mm. Kasi at some point, kahit minsan, magkaibang industriya tayo, although saan tayo nagtagpo, content creation, coaching, di ba? Mhm. Pero, magkaibang industriya tayo eh, di ba? Yes. Kasi ako, hindi ako nagpo-put up ng bars. Ang hilig ko yung mga coffee shop kasi, syempre, religion din namin. Oo. Pangalawa, ang career mo talaga Bitcoin, trading. Ako, talaga dire-diretso ako network marketing. Talagang bentahan pa din. Oo. 'Di ba? Tapos yung pananamit mo talaga grabe, hype talaga. Suot mo, jacket mo 500,000. Tapos ako naman suit. Pero nagtagpo pa rin tayo eh. 'Di ba? Nag-intersect pa rin siya eh. Mag-intersect pa rin siya. So, ang paniniwala ko, bro, instead of ako aralin ko pa, stressin ko pa sarili ko sa Bitcoin, paturo na lang ako sa'yo. Tapos mag-iisip ako ng anong value pwede kong i-create sa'yo, bro. Paano ako makakatulong? Tulungan mo ako dito. Parang ganun. Tama naman yun. And yun nga, sabi nga ni Jack Ma guys, no, one of the richest or maybe the richest man in China, di ba sabi nga niya, hindi daw siya ganun kagaling, hindi rin siya ganun ka-expert, but natutunan niya to invest sa mga people na expert, which is yun yung sinabi ni MJ kanina. Hindi na kaya ng time kong aralin pa. Let's say gusto ko maging malupit na developer, hindi ko na kaya yun. Or maging malupit na videographer, kagaya ng mga nandito. Hindi ko na kaya. Sila na yung expert dun. So, might as well invest dun sa mga tao na expert na dun. Like, let's say ako, hindi ko na kaya mag-trade 8 hours a day. That is why, ang ginagawa ko nga sa TikTok is naghahanap ako ng mga expert and professional traders na mas magagaling pa kaysa sa akin, sila mag-trade nung pera ko. Diversify. Nagtitrade ako kung kailan ko lang gusto, but most of my fund, tinitrade ng mga malulupit na traders na to. Which is win-win yun. Kasi 50-50 kami sa profit eh. Ako yung may pondo, ikaw yung magaling, hati tayo. Ikaw expert eh. So, ganun din kay MJ. Let's say, sabi niya kanina, gusto niya mag-invest sa Bitcoin, doon na siya sa expert. That actually, he's not investing sa akin. Ang mangyayari niyan is, tuturuan ko siya naman, saan mo ilalagay? Kasi mag-i-invest ka sa Bitcoin. Kasi that's Bitcoin naman eh. It's not something na kukunin ko yung pera mo. Tapos i-invest hindi siya trading eh, no? Oh, that's why yung mga nakausap mo dati is i-invest mo sa amin yung pera mo sa Bitcoin. That's a third-party company which is nalalaro yung sistema. But sa different story, yun nga ang sinasabi ko. Bitcoin is Bitcoin. Hindi mo siya i-invest sa tao. Bibili ka sa sarili mo because it's digital gold eh. So again, balik tayo sa point na sinasabi ko kanina, invest dun sa tao, sa expert. Yun lang yun. Question ko naman, kasi kay Sir Marvin, yung Hulalysis, yung kay Sir MJ, Vision. So, paano mo naman paniniwalaan yung yes belief system, di ba, sir? Pero yung Vision, yung Hulalysis, may failure pa ba doon? Pero, paano i-handle yung failure o yung rejection para, okay pa din ako sa pinaniniwalaan ko? Okay, sige. Yung ganung question. Yung Hulalysis kasi bro, ano yan eh. Sumikat ako sa term na Hulalysis. Because there's a lot of professional traders na sobrang expert at magagaling talaga mag-technical analysis. Kaya lang, ang ginagawa nila, nagpapakita sila on how they draw the chart, mag-analyze and all. But hindi nila pinapakita yung profit nila, hindi nila pinapakita yung portfolio nila. So, ang difference lang ako, hindi ako ganun ka-expert mag-technical analysis, but pinapakita ko yung resulta ko. Pinapakita ko kung magkano yung income ko, pinapakita ko yung platform ko, yung laman ng account ko, and nababaliw sila.
Kaso, yung ibang mga trader na malulupit, sinasabi nila, hindi ka naman nagte-trade eh. Nanguhula ka lang eh. Kaya nga technical hulalysis daw yung ginagawa ko. Which sa akin, okay lang. Kasi Pinanindigan mo. Oo, pinanindigan ko na hulalysis ako. Pero ako yung profitable. Kasi pinapakita ko sa inyo that I'm earning. But ang totoo guys, of course, hindi ako nanguhula. Eh di sana nagkasino na lang ako, di ba? Di sana tumaya na lang ako sa buy and sell lang pala pipita rin hulaan. Meron akong strategy na ginagawa ko personal, no? Pwede kong i-out yung mga basic, ayan, advanced, like mga how to draw the chart, support and resistance, and yung mga iba-ibang strategies na harmonics. Ito, babanggitin ko na sa mga trader din na nanonood, yung mga SMC, ICT, lahat na ng technique. But ako, meron akong sariling strategy na nahanap ko sa akin lang, personal. Yes. Because my strategy, pwedeng hindi effective sa'yo. Kasi iba yung tolerance ko, iba yung psychology ko, iba ako mag-handle ng emosyon pagdating sa trading, na pag in-out ko yun sa public, possible hindi effective sa'yo. Gets. So, yun na lang mga common ang panoodin mo. Mag-aral ka ng harmonics, effective naman yan. Mag-aral ka ng price action, ng ICT, iba-ibang strategy sa trading. Pero yung sarili kong style, nahanap ko kasi yun eh. Baka mamaya, pag in-out ko yun at pinakita ko sa public, matalo siya. Exactly. Ako sisisihin. So, yun yung hulalysis. Kaya ko siya hindi pinapakita. But, pinapakita ko kung gaano kalalaking mga profit ko sa trading. And, may course din ako. Kung gusto mo matuto ng basic, ng advanced, meron akong course na hinanda para dun sa managahanap. Kung wala ka naman budget sa course, pumunta ka sa YouTube ko. Libre ko naman tinuturo lahat yan eh. So, free naman lahat yun eh. So, yun yung sa akin. Hulalysis. Bahala na kayo mag-isip kung bakit hulalysis. Pero hindi ko yung pwedeng. Actually bro, kaya hindi rin ako nagtuturo ng content creation. Kasi baka hindi effective sa iba yung ginagawa ko. Yes. Kasi halos lahat ng nakikita kong mga nagka-create ng content, may script pala yun. Na-discover ko, may script pala. May ganun pala. Akala ko walang ganun. Yung may mga teleprompter. Sabi ko, may nagko-content pa lang. Yung pala, na-realize ko bro, tayo lang yung hindi nag-i-script. Oo, wala Majority talaga. pala sa Wala. kanila may mga teleprompter. Sabi ko, paano ko ita-transfer to? Yung tinuturo ko nga pala, experience ko na. Yes. Kaya hindi ako nagtuturo ng content creation. Ang tinuturo ko, personal development naman. Correct. Yung expertise na kayang ipasa. But anyway, balikan ko yung sa'yo. Balikan ko yung sa tanong mo, paano yung na-handle yung failure, di ba? Yung sa kanya, sa hulalysis, sa akin, vision. So, failure, usapang failure tayo. Kaya namin na-handle yung failure kasi sure kaming may failure. Sure kaming may rejection. So, parang humps. Pag nagda-drive ka, mamamroblema ka ba sa humps? Lagi namang meron. Sure ka namang meron. Ina-anticipate mo na eh. Mamamroblema ka ba sa toll gate? Ba't ka dadaan sa skyway kung di mo kaya yung toll gate dun? You anticipated eh. You know that it exists. You know that it's there. So, bakit ka magpapabebe sa failure? Bakit ka magpapabebe sa rejection? Sure ka naman. Andyan naman siya. Parang ganito lang yan eh. Nagnegosyo ka, may failure. Any career, may failure. Mag-move forward ka in life, may failure. Ano ba? Punta ka sa boxing, bawal ka suntukin? Anticipate mo na masusuntok ka daw, masasapak ka. Kasi you are in a boxing match. Same goes with business, same goes with life. If there's one certainty, sure na mag-fail ka. Tanggapin mo. Lunukin mo. Actually, bro, para sa akin, yun yung unang inaaral dapat eh. Paano mo lulunukin yung sakit? Actually, Paano mo maganda lulunukin yun. yung failure? Maganda yun. Kasi walang success kung hindi ka nag-fail eh. Sa kapansin mo, bro, pag nagkwento ka, pag nagkwentuhan tayo, dami nating failure eh. Hindi na nga Sobra. lang sa atin masyadong grabe yung, grabe, nalugi ako, ganun. Hindi na eh. Ito, nalugi to. Ito, tinayo ko to. Para siyang part lang ng history na kumbaga sa if you're collecting like watches or shoes, naluma yung shoes mo, dinisplay mo na lang. Pero may kwento yung sapatos na yun. Naluma yung relo mo, dinisplay mo na lang. Pero may kwento yung relo na yun. Ganun din yung mga businesses namin. Para siyang collection of ideas na ito hindi effective, ito hindi effective. Ito nag-fail ako gawa nito, ito nag-fail ako gawa nito. So we learn from it. We learn from it a lot. Kasi nga hindi kami naging emotional dun sa, although masakit din bro. Oo. Ikaw ba nasasaktan ka pa rin sa, Yes, guys, actually, it's very normal, no, na nag-fail ka, gaya na sabi ni Coach MJ. And yung feeling na nalulungkot ka, nade-depress ka, na-stress ka, normal yan, no? And kami, pinagdaanan din namin yun, nalulungkot. And ngayon, bro, tao tayo eh. Kung merong nangyaring failure, hindi naman kami parang robot eh, na wala lang, okay, nag-fail. Hindi. Until now, nakakaramdam pa rin ako ng ako din. lungkot, ng emotion kapag ka every time na nagfe-fail or kunyari, nalugi, natalo sa trading, hindi yung parang robot na sasabihin ko, no emotion. Hindi. Human being tayo. Ikaw nga, matalo ka ng 10M ng isang araw, hindi ka ba lulunok man lang dyan?
Imposible. Imposible. Hindi tayo robot. So, it's very normal, guys, na maramdaman yon. Siguro, mas nasa-short lang yung mas nagso-shorten lang yung time ng pagdodwell dun sa emotion. So, dati kasi, kunyari, nag-break tayo ng boyfriend mo, magdodwell ka, 1 month, 2 months, 3 months, ganun pero siguro na-practice na dahil nga sa experience na dami ng failure, kinakalyo na rin yung emotion mo. So, dadating yung time, 3 days naka-move on ka na. 2 days naka-move on ka na. Pero andun pa rin, nasaktan ka pa din. Kaya lang, ang bilis mo makarecover. Kasi sanay ka na Okay na. Sige, move on na lang. Ba't ko pa iisipin? Sayang yung emosyon. Move on na lang. Gawa na lang ako ng bago or hanap na ibang chicks or sa business, di ba? Tapos na yan. Kunyari, sa trading, natalo ko ng 1M. Sakit. Bukas. Bawi na lang ako bukas. Wag na. Kasi once na nag-revenge ka o nag-decide ka nung oras na yon, trust me, magiging mali yung decision mo. Kasi nagde-decide ka based on your emotion Galing Is either galit ka or gusto mong gantihan yung market or kahit sa relationship, 'di ba? Gets. Emosyon ka Ano-ano sasabihin mo sa partner mo, mumurahin mo, 'di ba? Kung Gets. ano-anong sasabihin mo na hindi mo na pwedeng mabalik o mabawi kasi nasaktan mo na yung damdamin ng partner mo or what. So might as well lunukin mo, iksian mo, and then move on. Kaya pala maraming natatalo sa sugal. Kasi pag natalo, emotional, gusto Emotion. bumawi. Yes. Gigil na gigil. Ganun yun, bro. Nag-a-apply sa lahat yan. Galing. Sa negosyo, sa love life, sa trading, lahat. Basta ikaw ay emotional, basta may galit at puot dyan sa mali ang magiging desisyon mo. Bro, may term ako doon sa sinabi mo. May term ako doon, lungkot faster. Yun ang dinaalala ko. Yan lagi kasi nasabi sa malungkot ka, lungkot faster. Walang masamang malungkot. Ayan, Just tama, make it quick. tama. Bilisan Ito mo ko lang. muna. Tono muna yung iyak mo. Move on agad, di Yeah, ba? nasagot ba namin yung tanong mo, Mr. Sobra Dante sa- Lima Jr.? Thank you. Don't decide, guys. Yun lang ang sabi ko. Huwag kang mag-decide kung hindi ready yung emotion mo. Gets. Kasi mali. Possible mali yung maging decision mo. May nakuha ko doon, bro. After a failure, don't decide yet. After a Yes. failure, may nakuha akong pattern sa kanya. After a failure, step back, learn from it, pero wag ka muna mag-decide. Mhm. Hinga muna. Yes, bro. Kasi mahirap Okay yun, mag-decide valid yun, talaga based on your emotion. And hindi lang ito sa negative emotion, Even kung excited ka. Possible na may mali ka ring decision na magawa dyan. Like ako, kunyari, ko dito, medyo aminado ko dito. Let's say may nagbebenta sa akin ng property or what, na nakita ko, wow, ang ganda. Ang bilis ko, bro, mag-decide. Excited ako Sige, bayaran ko na ngayon. Issue agad ako ng cheque. 1 to 2 days, ma-realize ko, ba't ko nga ba binili yun? Saan ko ba gagamitin to? Dahil lang sa excitement, sa galing nung agent or what, napapabili ako because I'm excited. That's why ngayon, ang ginagawa ko, pinapahupa ko muna saglit, 2-3 days or 1 week. Pag talagang wala ng emotion, makakapag-isip na ako na matino, okay, saan ko gagamitin tong property na to? Magtatayo ako ng ganito dyan. Tama na yung pag-iisip ko. Gets. Okay. Pak. Step back, guys. Sa decision making tong pinag-uusapan natin. Step back. Actually, meron din akong tinuturong ganyan. In terms of meetings, in terms of anything. May nangyari hindi maganda bago ako magsalita, step back. Corporate meeting, pakinggan mo muna sila, step back. Gigil na gigil ka, mananapa ka na, step back. Pag-isipan mo, pag sanapa ko ba to, ospital to, kaya lang baka makulong ako. Pag meron ka sasabihing masakit, step back. Pag magko-comment ka, sasagot ako sa comment, yung bastos na talaga Yes. Hihingahan ko muna bago ko ipindutin hanggang sa buburahin ko na step back. Correct. So it's all those things, minor decisions, major decisions. Agree ako doon, bro, step back. Agree ako doon. Ang galing. Yes. Ang galing nun. It's a battle between your your mind and your emotion. And pag na-handle mo yun, sobrang gagaling ka. Yun lang ang ma-master nyo, tapos na. Kanta ni Bambo yung bro Diba? War of Hearts and Minds. Ihiwalay mo lang siya. Hiwalay mo to dito. Kasi mamamali ka na desisyon pag inuna mo to at hindi mo kayang ihiwalay to. Like for example sa relationship na lang. Again, pag nag-aaway kayo ng jowa mo, emotional yung jowa mo, 'di ba? Bubungangaan ka. But ikaw, hindi na gumagana to sa iyo Andito ka na, marunong ka mag-adjust. So anong gagawin mo? Kaya ko manalo dito. Hindi mo nalalabanan na makikipagbangayan ka. Since ginamit mo to, anong gagawin mo? Gagamitan mo siya ng utak. Han, pasensya ka na dun sa nagawa ko. Sorry na. Diba? Inamin ko na nagkamali ako. Anong mangyayari? Hindi mo siya sinabayan. Ginamitan mo ng utak yung girlfriend mo. Anong mangyayari sa kanya?
Oh, sige, ikaw naman kasi. Bababa yung bunganga eh. Hindi mo sinabayan eh. Kung emosyon to emosyon yan, walang katapusan. Matutulog pa kayo na magkaaway, aabuti ng ilang linggo yung pag-aaway nyo. Pero dahil marunong kang maghiwalay ng utak at emosyon, ginamitan mo siya ng mind Nagawa na tayo strategy. ng bagong show, guys. It's Relationship. Relationship Advice by Papa Marvin. Mind and emotion, guys. Ini-example ko lang kasi ganun din sa business eh. Same lang din. Di ba pag Gets. nagko-close ka Gets. ng deal, di ba Gets. pag negative yung ano, hindi mo naman siya sasabihin na negative eh. You Tama. need to accept eh. Parang ilalike mo siya. May strategy, di ba? The liking strategy. Ano yan eh, tinuturo yan sa human behavior eh. Ha? Tama. Actually, tama ka nga po, sir eh. I agree with that eh. Pero, di ba, titirahin mo siya sa iba. Ayaw mo sakitaan, dito tayo sa product. Pero sir, okay ba? Gets. Yun lang. Yeah. Pag natutunan yun, ang sarap ng buhay. Sabi ko sa inyo. Parang nabasa nila yung next question ko. Paano ba mag-decide ng tama? Wala na, sinagot na nila. Well, ano naman yun? Ano po, ang sir? pinag-usapan kasi namin kanina, yung deciding sa emotions. When you are so high and so low. Pero if, yeah, So do you have basically another po, question? yun nga po, parang nasagot nyo na rin po. So when you decide, basically, use this and detach the emotion. Po ba? Yes. Yeah. Pero ayan, balik naman tayo kasi usapang mga rejection na tayo, mga ganito, decide. Ano po ba nagsimula? Yung mga career po ninyo. You are now a very successful, ano po bang tawag sa mga ganyan? Trading person? Trader, Businessman entrepreneur. siguro. Oo, Businessman yan. Businessman na lang. So you're a very successful businessman and paano po nag-start? And sir, kayo naman po ay sa very successful life coach. Paano po ba nagsimula yan? Is that, ano ba yan? Binubulong sa inyo? Well, ako, personally, it started with a decision. Kaya lagi ko sinasabi, reasons comes first. Kasi nag-start ako sa reason. Kasi ang background namin, mahirap. Pasawa yung lolo ko. Ganun din yung tatay ko. Sumakabilang bahay. Tapos doon sumakabilang buhay sa kabilang bahay. So wala akong lalaking figure na nakikita. Sa pamilya. TV naman, nagtitipid kami sa kuryente. So wala ring bida sa TV. Ang alam kong bida lang, Godfather. Tapos mafia pa. Yun yung panapan ako. Yun yung panapan ako. Kasi yun yung napanood ko. Gurang astig magbagsak ng salita yun. Si Godfather So bottom line, wala akong pwedeng idolahin. Lumaki ako sa mahirap na community. Hindi ko alam ang itsura ng mayaman. Akala ko pag naka-G-Shock, mayaman. Akala ko pag naka-Mio, mayaman. Akala ko pag may gate yung bahay, mayaman. So I can't decide I want to become a millionaire. I don't even know what's a millionaire. What it looks like, how they look like, how they talk, how they walk, ano itsura nila. Hindi ko alam. I don't know. Not until yung nanay ko is pinakita niya sa akin yung buhay ng mayaman. Kasi siya yung naunang yumaman sa amin eh. Ang advantage ko lang, lumalaki ako, payaman pa lang kami. Hindi pa mayamang mayaman. Plus, she didn't have the leverage. So nakita ko sa kanya yung pagod. Kaya nga ako, what I'm doing is not trying to create my own lang. No, I'm trying to build a better structure dun sa dati nang nagawa ng nanay ko. Sinusundan ko. I want it to be generational wealth. Kasi yun yung nakikita ko sa mayayaman eh. Si Henry C, tinuloy lang ng mga apo anak niya. Ayala, tinuloy lang ng mga anak niya. Laging ganun tinutuloy. Kasi kailangan ituloy mo yung vision. Diba? Parang palawaan ko ng konti. Dubai, Saudi, bakit successful? Kasi yung proyekto, tuloy-tuloy eh. I'm gonna be honest, sa tingin ko, personal opinion ko, bakit ang Pilipinas hindi tuloy-tuloy? Kasi after ng isang presidente, hindi itutuloy yung project ng isa. Gagawa ng kanya para ikabit yung pangalan niya. It's not about the Philippines. So for me, pag ako nagpapalaki ng buhay ko, it's about my life. So it started with that na, okay, palalakihin ko yun na sa mula ng nanay ko. Yun ang mindset ko. Ang problema, medyo hard siya sa akin ng time na yun. Kasi ngayon, mayaman na nanay ko, hindi na siya hard. Dati, medyo nagtitipid. Ibang level siya dati. Gugutom na gutom siya. Sobrang hard siya. Hindi ko alam kung sinadya niya yun kasi lalaki ako. O dahil hindi pa siya nakaka-move on sa tatay ko. Tapos kamukha ko yung tatay ko. I don't know. Pero napaganda yun sa akin. So hard siya sa akin. Sabi ko, gusto ko maging part ng business mo. Patunayan mo muna. Ganito, ganyan. Ito, gawin mo ganito. Hanggang sa na-scam na nga kami sa networking. So yung nanay kong matigas, na grabe, na hard. First time ko nakita ko umiiyak. Doon ako nag-decide. So start ako Yema, start ako networking. Nag-Yema habang nag-networking on the side. Tapos Divisoria Products, bili ng Divisoria Products, dali ng Laguna. Tapos sa Laguna meron kami kami yun ako ng supplier ng cell cards, bro. Alam ko inabot mo ewan ko itong mga to. Yung load dati ginaganon. Oo, ini-scratch. Tapos yung cellphone dati, yung may antenna, pinapaltas na ganon. Oo. Tapos yung cellphone mo pag piniflip social yung Motorola. Pak! Gano'n, no?
naging supplier kami ng cellphone. Ah, okay. So cellphone, cell cards, tapos yung mga antena pinapalitan, yun yung naging business namin before. Tapos bro, na-scam si mama sa networking. Pinabayaan niya lahat yon. Tapos nag-networking siya ng kanya, nagtayo siya ng kanya. Yun na yung Sarili. we ngayon. Ah, nice. Pero ako, detach ako doon. Ako yung nagmana ng ibang negosyo. Okay. Minana ko yung lahat, cell cards, ganyan ako yung nagpa-follow up. So punta ako, madiskarte ako ng bro kasi Divisoria, daling ko. Bibili ako ng payong pag tag-init kasi mas mura. Yes. Tapos naka-stock lang yung ibebenta ko pag tag-ulan. So yung time na yun, 18 lang ang payong eh. 18 ang puhunan. Binebenta ko yung 280. 280. Kasi wala pang SM nun eh. Sa Los Baños. So daling ko yun ng Los Baños. Tapos sa Los Baños, may dala akong pauwi ko, buko pa yung nadala ko. Ibebenta ngayon yun ng mamatid. Hindi pwedeng wala akong dalang ikakalakal. Tapos yun na. Nag-start na doon. Naging millionaire ng 19. Walang pera. Pero natuto, 21, real estate, tapos na-detach na networking, nagtayo ng sariling networking ng 26, na-depressed, umattend ng personal development trainings, na in love kay Tony Robbins. Ngayon, direct mentor ko na si Tony Robbins. Nice. Congrats. So, Grabe, sir. Congrats. Yeah, thank you. Sa naman natin. ang laking tao kasi laki ng ilaw. Pero, Seryoso. but yeah, ngayon, I wanna bring that knowledge to the Philippines. That's what I wanna do. I wanna put foundation. Kasi, pananaw ko sa buhay, ayoko magmagaling, bro. Pero ito pananaw ko sa buhay. Ang magpapayaman sa bansa, hindi na gobyerno. Tayo ng mga negosyante. Oo. Totoo Bakit? naman. Kasi, yung education system, unti-unti nang natatransfer sa atin eh. Oo. Tayo na yung pinapakinggan ng kabataan eh. What if I can have experts with me? Yung pangarap ko lang. Pangarap na pangarap Yes. ko yun, bro. Yung meron tayong malupit na organization, tayong mga experts. Tapos pag Bitcoin, wala na. Ito na lang. Ito na. Trading, ito na. Yes. Personal development ako, ganun. Tas, let's be really great and outstanding in our field para ipamana natin sa buong Pilipinas. Yes, totoo. It's more on tilling the soil for the younger generation. Maghukay tayo for them. Ng Correct. pundasyon. That's what I want. Kasi iba nakikita ko ngayon, bro. Iba. Ewan ko kung napifeel mo rin ako. Oo, bro. Pero Gets iba ko, gets nakikita kong opportunity sa atin. Gets ko. Ngayon ewan ko kung high lang ako kasi kaka-attend ko lang kay Tony. Tapos Master University na ako. Pero nung after ko umattend, bro, nag-iba tingin ko sa'yo eh. Ewan ko nagigets mo. Yung after ko umattend, kasi nagbago perspective ko, nag-iba tingin ko lalo sa'yo. Pag tingin ko kay Marvin, ang laki pa ng pupuntahan ni Marvin. Kasi nung una ko nakita sa'yo, alam kong malaki ka na eh. Pero nung nakita ko, nagtatayo ka nung hype na naman. Tapos inobserbahan ko yung galaw mo, yung work ethic mo sa ganito. May iba pang pupuntahan eh. Tapos nakita ko yung ibang mga kagaya natin na entrepreneurs, mga negosyante. Sabi ko, iba rin yung pupuntahan. What if in the future, magtuloy-tuloy ito na ganito? Tapos ang content creation, ito yung mamamayagpag. Panalo, mindset ng Yes, Pilipino. bro. Anyway, haba tayo. Paano ka nagsimula, bro? Paano ako nagsimula? Ako naman guys, no, kung paano ako nagsimula. Nag-start ako sa number 1, gigil na ako sa hirap ng buhay. Parang nung time na yun kasi lagi na lang ang problema ng parents ko, yung bills. Yun ang lagi ko naririnig. Minsan nag-aaway pa because of rent or what. Parang nisip ko, ba't ganun? Separated kasi yung parents ko eh. Sa mother side, puro ganun ang problem. Sa father side ko, wala naman ako masyadong makitang ganun problem kasi okay naman yung finances. So, medyo nawiwi ko siya na parang pag ako lumaki, ayoko ng ganitong problema. And gusto ko rin matapos yung problem nung mother ko. Yes. Gusto ko siyang matulungan. And then, yun nga, realization naman, no, nung nagkaroon na ako ng trabaho, bakit ganun? Hindi pa rin sapat yung kinikita. Bakit may pera nang pumapasok sa akin? Pero hirap pa rin ako. Nagko-commute ako, nagta-tricycle, tapos sa MRT, siksikan, ang haba ng pila, tapos kinakapos ako ng sumweldo ako, bago dumating yung next sweldo, kulang na kulang pa din yung pera ko. Sabi ko, ito na ba yung buhay na ano? Gumraduate naman ako. Akala ko ba pagka-graduate ko, gaganda na buhay ko. Yes. I'm not saying na hindi ba ganda buhay nung pagka-graduate. I'm not saying sa status ng buhay ko, hindi sapat Gets. yung kinikita ko sa nagiging lifestyle ko. Actually, wala ngang lifestyle eh. Yun lang yung pang araw-araw na bilihin, yung pagkain. Gets. Kulang. So, ang hirap.
Tapos, nung dumating pa yung time na nag-dishwasher ako, nilalakad ko yung buong yung Marikina River na yun. Nagko-commute ako kasi ang uwian namin 2 a.m. na, wala nang tricycle. Hirap na hirap ako. Nag-iilusyon na ako na gusto ko na lang makapulot ng pera sa kalsada. Ganun ang level. Bakit yung iba? So may big question mark. Bakit yung iba ang sarap ng buhay? Ewan ko kung nakaka-relate yung iba sa inyo dito guys ha. Yung nag-trigger sa akin is yung gigil na ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na. Gets. Diba? Gets. Bigyan mo na ako ng opportunity na pwede akong magkaroon ng financial freedom. Gets. Gusto ko nang makalagpas dito sa kahirapan na to. Bakit sila? Lagi akong ganun eh. Bakit sila ang sarap ng buhay? Bakit sila nabibiling gusto? Pag na-observe ko yung ibang mga mayayaman, bakit parang ang saya-saya nila? Ito na ba yun? Buhay ko? Forever? Kinumpute ko naman, pag 10 years ako nagstay doon sa kumpanya na yun, wala pa rin mangyayari sa akin. Yung sweldo ko, kumputin mo ng 10 taon, wala pa rin. Kaya ako naghanap ng mga other income, mga part-time, yan. And saktong-sakto may text akong na-receive. Yayaman ka dito sa opportunity na to. Attendan mo lang tong seminar na to. 7 p.m. Shit, yayaman daw ako dito. Dali-dali pagkatapos ko sa office, bro. Lipad ako na Ortigas eh. Kasi nga, meron nga daw na opportunity. Wala akong idea sa ganong klaseng negosyo. Pero, nung napakinggan ko, una, culture shock ako. Kasi yung mga tao dun sa seminar room, pare, mga baliw talaga eh. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganong klaseng tao. Sabi ko, sa ibang planeta ba ako? Ba't nagsisigawan to mga to? At pinapakita pa niya sa whiteboard, kailangan mo lang ng 2 tao. Left and right. 2 tao lang? Ang daming tao rin sa opisina namin. Pag may sumalin 2, pasok na pala, yayaman na ako. Kasi sabi niya, 2 tao, yung 2 tao, maghanap ng 2 tao, tuloy-tuloy na. Sabi ko, yun lang. Bro, wala pa akong pangbayad ng membership nun. Talagang inipon ko yun. Sabi ko, pagka-sweldo to, wala akong pakialam ko, wala na akong pamasahe na itong linggon to, pero sasali ako sa kumpanya niyan. Sumali ako. Hindi ako kumita. Hindi ako kumita. Sumali lang ako. Yung pala, kulang pala ako sa training. Kasi naka-invite naman ako ng 2. Kung anong excitement ko, nasali ko naman yung 2 kong office mate. Yung isa dito katabi ko, tsaka yung isa, syempre, baliw ako eh. Sila, hindi rin nila alam. Sumali, 2 tao, wala rin nangyari. Yung pala, may kulang sa training. But anyway, nung nakapag-attend na ako ng training, dun sa company na yon, no, medyo nagkakaresulta na. Kasi ako pala may problema. Kulang pala ako sa knowledge eh. Sabi kasi niya mag-invite, pero nakalimutan niyang sabihin na, umattend ka pala ng training na to. May training, may advanced training, paano sa tao, ganyan-ganyan. Ang dami palang training. Nung attendan ko na yon, how to talk, how to human behavior and all, product knowledge, and doon pala ako naggumaling. And di pa, yung mga advanced training pa nila, inattendan ko. That's why very important guys, yung unahin mo muna yung knowledge. Wag kang banat agad. Kung na-excite ka, okay, good. Nakita mo opportunity, sige. But i-ready mo yung mind mo, yung sarili mo. Hindi lang sa ganong klaseng sa ganong klaseng opportunity, marami pang iba. Let's say kung magre-resto ka, like, i-ready mo yung sarili mo. And ano nangyari? Nakaipon ako. Di ba? Nakaipon ako. Nagkapera na ako dito. Anong naging ugali ko? Nasanay na ako na maghanap pa ng other source of income. Gusto ko takot na ako bro pag yung pera ko dumadami sa bangko. Medyo ayoko nung ganun. Kasi tulog yan eh. 'Di ba? Bumababa yan. Baka amagin pa yan kung nasa vault mo. So ang gagawin ko, hanap ako ng ibang opportunity. Doon na nag-start yung kwento ko kanina. Nag-start naman ako ng pabangong business, sarili ko, direct selling, nagkapera na naman, nag-start ako ng gusto ko naman na negosyo kasi ayaw ko naman yung ibang naunang negosyo, hindi ko naman talaga negosyo yun eh. Nung nakaipon ako, that's the time. Bukas ako ng restaurant. Ano pang gusto kong business? Super club. Gusto ko magtayo ng mga dance club, mga nightlife. Tayo ako ng ganyan. Tayo ako ng ganito, tayo akong resto, tayo ako ng lahat ng gusto ko because I have the money. Na nag-start lang, balik tayo ron, gigil na ako sa hirap. Yes. Ngayon kung gigil na gigil ka na, ibig sabihin, may chance.
Walang kinalaman kung anong age mo na. Importante, why? Gigil ka? And para saan? Yes. Ako, anong purpose ko kanina? Gusto ko yung parents ko matulungan, maiahon na sila sa kahirapan dun sa umiikot lang na bayad ng bills. Ayoko na, kahit ako na mag-sacrifice, ako na maghirap. Kaya nga ako nagpayaman eh. Hindi ko naman sila susumbatan eh. Hindi kayo, maliban ng magulang ko, wala naman nagtuturo sa kanya nun, wala naman nagme-mentor sa mother ko nung mga oras na yun. Nagkataon, ako yung nagigigil. O bakit hindi ko ba pwedeng iahon sa kahirapan yung Gets. parents ko? Gusto ko yun eh. Decision ko yun eh. It's my decision because it's my money. Kung gusto ko silang tulungan, why not? Yes. Gusto ko silang gumaan ng buhay. Galing. Neto lang, lumabas kami family, siningapore ko sila. O, di ba, ang sarap sa feeling? Gigil ka sa hirap. Gusto mo ilabas yung pamilya mo, magbakasyon. Eh, ano kung gastos ko lahat? Pera ko yun eh. Doon ako masaya eh. Andun yung enjoyment ko na ilibre yung family ko. Doon ako gagastos. Kung enjoy kang gumimik o mag-inom, walang problema. Eh, enjoy akong gastosan yung pamilya ko, maging masaya sila. Doon ako masaya eh. Yun ang gagawin ko. Galing, no? Ganun lang, Majority guys. talaga ng successful, ganun. Parang pagod na ako sa hirap. Ayoko na. It's just this decision na nanggaling din sa why eh. Kasi Yeah. ang tanong na niya, why na eh. Bakit ito? Bakit yung sila masaya? Ba't ako ganito? Yes. Ang galing, ang galing. Actually, sir, nakakita nga ako ng pattern. Lahat ng kay Sir Marvin, kay Sir MJ, nag-umpisa lahat sa problema. Tapos, biglang pumasok yung question, papaano? Tapos, kapag ganun na yung question sa utak mo, may opportunity yung darating. Tapos, kapag nandito na yung opportunity, mahalaga yung learnings. Ang question ko, sir, is, eto na, magkakaroon ng resulta eh. Magkakaroon ng resulta, paano hindi maging kampante? Kasi once na may resulta na, parang, ang sarap na, sir eh. Parang, ang thinking ko ngayon, nga no, si Sir MJ, before mayaman na, pero bakit hindi pa rin siya kampante? Si Sir Marvin, mayaman na, bakit nagtatayo pa rin ng mga negosyo? Nasagot niya na kanina. Yung why Ang sagot niya kanina, aside from the why, ang sagot niya kanina, it's personal development pa rin. Kasi una, hindi mo mahahandle yung success pag hindi ka nag-grow as a person. You won't be able to handle it. Earning millions is one thing. Sustaining it is another thing. Yeah. Diba? Okay, lumalago na pera mo. Saan mo ilalagay? Paano na? What's next for you? Tapos, ako, sagutin ko na una. Hindi ko alam kung parehas kami dito, kung ano opinion ni Coach Marvin. Pero, effective kasi sa akin yung may ginugulo kong bilhin. Kahit lote pa yan, kahit bahay pa yan, kahit kotse pa yan, kahit relo pa yan. Effective sa akin yung I am aiming for something. Nagkataon lang na ngayon, natuto na akong maglagay ng rules. Na nagsimula kasi ako bro, pag may gusto akong bilhin, kahit 100% ng pera ko, bibilin ko, mabili ko lang. Oo. Pero nabili ko. Tapos may kasunod akong bibilin, nabibili ko. Oo. Hanggang sa nagsaset na ako ng rules, teka, para makaipon ako, makapundar ng real estate, makapag-invest, kailangan pala 50% na ang gastusin ko. Kailangan pala 20% na. Hanggang sa maging 10% lang yung gagastusin mo for yourself. But sometimes, if you really want something, yun eh, bibili mo pa rin eh. But the point is very simple. Kailangan, para sa akin, kailangan laging may hinahunting. Diba? Hindi magiging masaya yun kung wala siyang hahabulin. Yes. Kailangan gutom ka, may hinahabol ka lagi. Hindi ka ibon na naghahanap lang ng patuka, naghihintay na may magpatuka sa. Hindi ka manok. Na naghihintay lang na may magbato ng feeds. You should be a lion na gigil ka na. Gutom ako, gusto ko may hinahabol. Kasi nagiging complacent ka pag wala ka ng hinahabol. Oo. Diba? Correct. Yeah, actually, guys, medyo align naman kami sa part na yun ni MJ. But, that's one. Yun yung unang reason. So, ando na tayo. Gusto natin maabot yung mga dreams natin, yung mga goals natin dito sa mundong to. Lambo yan, yate yan, nandun. But number 2 for me is yung legacy. Kumbaga parang adrenaline. Adrenaline kasi yung number 1 eh. Yes. Gusto mo, okay, dito na yung success mo, pero dami nagtatanong sa akin, Boss Mar, ba't gusto mo ba maging billionaire? Sagot sa kanila, why not? Diba? Galing nun Why not? Gusto ko eh. Diba? Yun yung number 1. Kung mga personal goals ko yun. And number 2 yung legacy. Hindi na siya more on pera eh. More on ano na yung iiwan mo sa mundong to pagka nawala ka. Ilan yung tao na nabago mo yung buhay. Hindi ibig sabihin na ang dami mong pera na, okay, ilan yung binigyan ko ng pera o pinautang ko o binigyan ko ng negosyo. Hindi, pwede ka namang magkaroon ng legacy na hindi yun eh. Like, kunyari, sa content creation, ilan ang matatouch mo? Kunyari, nag-podcast kami, nanood, let's say, nanood 100,000 views. 5 tao lang
ang matouch namin dun na nagkaroon ng impact sa kanila yung mga sinabi namin at nagbago yung buhay nila. Tapos minsan masasalubong mo na lang sila somewhere. Ang dami kong ganyang incident na bro, kakamayan ako na, Sir Marv, alam mo, you're an inspiration kasi may sinabi kang ganito sa TikTok mo. Actually, ako nga, nakalimutan ko na yung sinabi ko na yun. Pero siya nagpaalala sa akin na, Sir, ito yun, in-apply ko sa buhay ko and now we have a business na. Nasabi ko, ang sarap sa feeling. Just imagine, nagamit mo yung platform, nakaabot ka. It's not laging pera, okay? Yung legacy. And bonus na lang bro kung may pera ka. Kasi andali, like ako, nagfa-fund ako ng mga traders, nagbibigay ako ng konting puhunan kahit makastart sa mga sari-sari store. Yung walang-wala talaga pero mabibigyan mo ng small business. So yun na yung masarap sa feeling na hindi kayang bayaran ng kahit magkano. Hindi ako nagpapaano rito nagpapabango or what wala akong pakialam sa iniisip or opinion ng ibang tao. Ito yung sarili kong galing sa akin na why gusto ko maging billionaire. Kasi sabi nga nung nasa taas, walang religion dito the more na binibigyan ka ng wealth, the more na mas lumalaki yung responsibility mo sa ibang tao. Hindi yan para yakapin mo, kunin mo, ilagay mo sa vault mo, maging billionaire ka. Hindi. May reason bakit ka binless. May reason bakit ka binigyan ng maraming pera. Kasi napagkatiwalaan ka sa maliit na pera, binigyan ka niya ng mas malaki because nakita niya na you are helping people. May impact ka sa ibang tao. At hindi na to yung dahil gusto ko maging bilyonaryo. Wala na dun yun. So, masarap siya sa feeling. Andun na yung personal. Wala na tayong problema dun Maaabot mo yan Mga Lambo. Pero again, pabalik tayo dun sa legacy. Na pag nawala si Marvin Fabi or si MJ or si Jong dito or si Alas sa mundong to, ilan yung tao na nabago mo yung buhay. But, famous ka. Lalim. Kilala ka. Bilyonaryo ka. Pero ang dami mong natouch. So, yun lang yung sa akin. Relate ako doon, bro. Siguro isa rin yun, bro, na nakarelate ako bigla kasi naalala ko, pag may commitment ako yung speaker. Tapos kasi pag para sa Wii, walang bayad yun Kasi kumpanya ko yun Oo. Yung mga tao ko sa Wii, libre training yan, tuwing Saturday yan. Nakaranas ako, bro, talagang nagsusuka ako. Naka-vlog yun, binlag ko yun Suka ako bago tawagin sa stage. Suka ako after. Tapos bagong-bago pa yung tattoo ko. Dito hindi ako makatuwid-tuwid maglakad. Pero yun din yung tinatanong ko sa sarili ko, bakit nga ba ako nandito? Bakit pinipilit ko yung sarili ko? It's because may commitment tayo sa tao Agree ako doon sa sinabi mo na yung being wealthy is a responsibility. Kasi parang parable of talents yung sinasabi mo, bro, diba? Binigyan ka ng 5 talento na palago mo, diba? Sabi nung sa Bible, sabi nung isa, hangal na alipin. Hindi ka marunong mag-manage para pricing na to. Hindi ka marunong mag-handle ng konti. Kukunin yan sa'yo, ibibigay doon sa mas marami. Yes, Kasi marami sila na pera, not because binayayaan lang sila. Yes, binayaya yon. Pero kaya sila maraming pera kasi marunong silang mag-handle ng ibinayaya sa kanila. So, sobrang agree ako doon, bro. Ang lupit nun. So, yun lang. Additional lang doon, guys. Medyo mabilis lang naman. Yung wealth din kasi, minsan nagtataka tayo. May mga nakikita kayo mga, alam mo yun, masasamang tao na bakit binibless yan? Bakit ang yaman-yaman yan tao na yan samantalang ang sama na ugali, di ba? Nangalipusta ng tao or what? Bakit inaalaw ng creator natin na yumaman yan? Sometimes, inaalaw talaga yan because nagugulat ka na hindi naman talaga totoong masaya siya. Or, inalaw na yumaman siya para sa ibang tao. Parang yung sinabi mo kanina, bro, na parang ililipat din naman siya Siya yung yumaman, pero pag natsugi yan, merong mapupuntahan na siya yung mas deserving. Na kunyari, wala naman siya talagang totoong pamilya. Yung driver niya na walang kamuang-muang, napakabuti ng puso. Sa kanya lang pala niya ipapamana yung lahat ng in-effort niya. Doon lang sa driver niya. Saka yung pera na yung, bro, para sa akin, it's not success yet Tama yung sinabi mo bonus yung pera, di ba? Yeah. May mga mayayaman pero walang freedom. Like lalo't may masamang ginagawa. Hindi makalabas ng bahay. Tatago. Or health. Tapos yung yung kapraning. Kapraning ba? Yung tingin ko ng tingin kung may babaril sa'yo. Yes. Kailangan mo mag-hire ng maraming security. Oo. Samantalang tayo, pag lumabas tayo, may lumapit sa atin, alam mo magpapasalamat. Oo. Alam mo magpapapicture na maayos. You don't need that level of security because you know yourself na maayos kang tao. Para sa akin, yun yung success, bro. Para sa akin, yun yung may freedom ka ba? Na magpagala-gala ka dyan pero walang galit sa'yo. Yes. And guys, yung mga nagbabalak na, hold upin ako dyan wala akong cash dito. Bitcoin meron. Bitcoin.
Wala kayong mapapala sa akin. Anyway. So, May hold up pa naman niya. Ang next question ko naman po is, sa mga beginners na mga negosyante, kapares namin, ano yung mga prinsipyo na pwede ninyong may share sa amin para masundan din namin? okay. Sa mga nag-start mag-business dyan, i-enjoy nyo lang, no? Kasi nakakatuwang mag-start ng negosyo, lalo na kung sarili mo siyang business. And para maiwasan na yung mga dapa nung mga unang nagtayo na ng negosyo, maganda rin na meron kayong napapagtanungan dun sa industry na pinapasok ninyo. Let's say, resto yan. Magtanong-tanong na kayo, no? Kasi maraming dapat i-consider dyan, sa pag-handle ng business, hindi lang sa pag-handle ng tao, sa pag-manage sa mga, let's say, inventory mo or what. Yeah. So, mababawasan yung mga failures or yung mga challenges kung may mag-guide sa inyo. So, importante yun. And, of course, yun nga, enjoyin mo lang. Kung may mga failure ka or may mga dadaanan ka na, alam mo yung mabibigat dyan, kasama yun. And kailangan mo minsang ma-experience yung iba doon para mag-grow ka as a businessman. So, yun lang muna. Ako, isa sa mga share ko is respect. Respect the people around you, respect yourself, respect the platform, respect your family, your parents, respect everyone. Kasi pag negosyante ka na, the moment na negosyante ka na, lahat ng taong mamimit mo, potential clients. They can be customers. Learn how to say thank you. Learn how to do a proper handshake. You also have to respect the time of other people. You respect your customers. Kasi hindi ka kikita ng malaking pera kung wala kang respeto sa ibang tao, sa sarili mo. So, malawak siya actually. Kasi self-respect means na hindi ka papayag na maloko ka. Self-respect means na hindi mo iaalaw yung tao mo na binabastos ka. Self-respect also means hindi mo rin babastusin yung mga tao mo. You want the best life for them. You want them to have a better life. Kasi syempre, pag may business ka na, magkaka-empleyado ka, kailangan yung mga tao mo, alam mong maayos din o masaya sila. Tama yung sinasabi ni Coach Marvin, enjoy. So kung nag-enjoy ka kasi as negosyante, mag-enjoy din yung mga taong kasama ka. Diba? Respect also means ng family mo, kay toxic yan, kay mahirap yan, kay mayaman yan, you share with them the blessing because you respect them. Diba? And another thing, respect also means for me na you always do your part. You always do your part. Parang ako, pag haharap sa tao, I dress the best that I can. You know, I do my best na to look classy and to dress for the audience because that's me respecting them. Diba? I'm gonna do my best na malinis yung office ko kasi respeto yun sa mga papasok. I'm gonna do my best na galingan sa mga ganitong podcast, not because gusto kong magmukhang magaling but because I respect that time of the audience. Diba? Yeah. I'm gonna do my best na maging on time, mag-create ng value, huwag sayangin yung time ni Coach Marvin kasi nga, may respeto ko sa kanya. May respeto ko sa nagtatanong. You know, it goes a lot of ways. So, respect is another principle. Maybe you wanna add more principles. Principles yung tanong dami. Tama naman yung sinasabi niya and it will parang doon siya pupunta sa relationship. So, number 1, build relationship. Hindi lang doon sa mga businessman sa paligid mo, pati sa mga tao mo, no? Doon papasok yung respect kahit sa mga tauhan mo, kahit ano yan, janitor, dishwasher, build a good relationship with them kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga taong yan. Malay mo, nagsisimula lang yan ngayon as a janitor pero magugulat ka, mas matindi na sa yan. And naka-encounter ako ng mga ganong tao. So, always keep a good relationship. Kahit hindi kayo magkasundo, let's say, magkaiba na kayo ng business and all, wag mong putulin. Wag sa'yo manggagaling yung mga hurtful words or kung ano man. So, kasi hindi mo alam kung saan mo pa sila magiging kakulab in the future. Baka mamaya, kaya nga ito, advice ko sa mga students na kahit hindi pa kayo nagbi-business ngayon, keep a good relationship with your classmates. No? Hindi yung tatarayan mo or dahil mga kalaro mo, kaaway mo sa basketball or what. Wag. Why? Kasi hindi mo alam na kung anong magiging sila sa future. Baka mamaya maging doktor yan, architect yan, or what. At least, maganda yung connection mo. Yes. Mabilis kang, diba? Kasi ito nga gusto mo maging bilyonaryo, yun na secret. Marami kang dapat na kaibigan at good connections. Galing. Mula nung bata ka hanggang ngayon. Ganun, guys. Ako, another principle I wanna share is the law of gestation. Anything good, merong may gestation period, may proseso. Diba? Parang ang aso, gano'ng kabilis mabuo.
Bilis, diba? Tao, 9 months. Grabe pahirap. Either hihiwain yan. Grabe gastos. Ang human, mas matagal umaasa sa kapwa human. Diba? Ang aso, ilan lang kaya ng pakawalan. Kangaroo, ilan lang nakakatalon na. Ang unggoy, saglit lang kaya na. Ibon, saglit lang kaya ng lumipad, kaya ng pakawalan. Ang tao, matagal kang dependent sa parents mo. Bakit? Kasi mas malawak yung potential nating human beings. So, there's always this gestation na lahat ng magagandang bagay at malalaking bagay, it will take time to develop. Even the building, bago mabuo yan, malalim ang pundasyon, mas matagal. Mas malaki building, mas matibay, mas matagal buuin. Restaurant, mas malaki yung kitchen niyan, alam niya to. Mas malaki kitchen, you know, yung tapunan ng oil niyan, yung usok, ventilation niyan, tapos wiring ng kuryente, yung init, kung saan pupunta, yung sound system, yung upuan, all those things na develop through time. Kasi, ang tagal na niyang ginagawa. Ngayon, ang dali na sa kanya. But it took time before. Kasi lahat ng bagay na magaganda, may gestation period, may proseso. Kailangan mo maghintay at kailangan mo pagtiyagaan. Parang yung suit nila na pinagpagawa. May gestation period. Ngayon pa lang nila i-fit. Sa mga Ilang months na yun, no? Diba? Ang tagal nun, di ba? Pero, alam mo yan, super excited for Coach Marvin. Kasi makikita ko na siya sa mga event niya. Ng Bitcoin event, trading event. So, pag suit yung suit, grabe mag-stand out talaga siya doon. Oo, iba Kasi dating normally, nun, bro. uso doon, hype eh. Tapos Ilang biglang months dadating si ano doon, nakasuit. Suit pa lang, no? Nakakapunit na eh. Coach Marvin ba yan? Kakaiba yung dating, no? No, di ba? So, yun yung isa sa ano. Nangangarap kami actually next time na magpa-podcast ng lahat kami nakashoot pag kumpleto na. Pero mamaya may Grabe. podcast din kami about menswear. Ayan. About being a gentleman and silent luxury. Pero mamaya pa abangan nyo rin guys dito sa show na to. But anyway, yeah, do you have more questions guys? So, para, yeah, baka may iba pa kayong tanong. Thank you. No? So basically, ano nga yun, enjoy the process, respect, Mm. good Relationship. relationship, and love Gestation. gestation. Yes, correct. Grabe. Ibang klase yung podcast ngayon, guys. Punong-puno ng Siksik. good energy and Oo. knowledge. Ayan. Yes, thank you so much po talaga, sir. And grabe, marami kaming baon na may share sa team namin. Sir, from this, we are so privileged. Sir, thank you talaga. Sir, Thank you rin po. sa time ninyo. Tapos, may share namin to. The energy kasi parang yun na yung pinanghahawakan namin. Tapos, isa sa question ko, final question ko actually. Ikaw na yung isa sa final question. Ang isa final question ko is, what's the vision? Ito na po yung life career, ito na po yung career ninyo, sa inyo po ibang Feeling ko pares path. kayo magiging sagot. What's the ultimate vision, sir? Ultimate vision. Bukod sa pagiging billionaire or something. Ayun, babalik lang tayo dun sa kanina na the legacy. Yeah, exactly. Yun ang gusto ko. Gusto ko magkaroon ng impact sa maraming tao, no? Dito sa meron na tayong tool, yung social media. Mas maraming maaabot and hindi lang nga sa pagdating sa pera, but pagbibigay ng education ba yun? Hindi eh. Kumbaga, experience, no? Experience Para na... sa akin bro, pundasyon na nga eh. 'Di ba? Parang iba kasi to eh, galing to hindi to parang inaral mo talaga na literal eh, more on experience ng mga businessman and mga successful people. 'Yun ang gusto naming sa inyong i-share. And lagi ko nga sinasabi, hindi naman lahat applicable sa inyo. That's why, no, paulit-ulit ko sinasabi, i-treat nyo lang as buffet, 'di ba? Kainin mo yung gusto mong kainin. Kung sa tingin mong effective sa'yo, kainin mo siya. And siguro, yun ang vision ko. And yung last advice ko or quote ko for today is, don't underestimate yung now. Kasi lagi nating iniisip yung past, di ba? Dinadwell mo pa yun or masyado ka nakafocus sa future. Nakakalimutan mo yung ngayon, yung today, which is yun yung pinaka-importante sa lahat, yung now. Kasi ito lang talaga yung totoong meron ka. Yan, yung na-experience mo ngayon. Ito lang yung meron ka. Hindi mo alam yung future, tapos na yung past. Ito yung, ano yung ginagawa mo everyday. Yun ang magde-determine ng future mo. So, yun lang, Coach Yeah. MJ. Actually, same kami. Legacy din. Wanna Diva legacy na masarap pakinggan yung bilyonaryo, no? Pero it will be a byproduct na eh, bro. Diba? Yes, Kasi correct. parang, I think I'm confident na parehas tayo magiging bilyonaryo. Ang tanong lang is kailan. Yes. Gano'ng kabilis siya. Kasi alam na natin yung tools eh. We just have to do it over and over. Pero yung legacy kasi na sinasabi ni Coach Marvin, sobrang nakaka-relate ako. Yung tipong, pag sinabing MJ Lopez, pag sinabing Marvin Fabis, ano yung papasok sa utak nila?
Correct. Dahil pag sobrang ganda ng legacy maiiwan mo, hindi na pera lang ang maiisip nila eh. If you look at millionaires and billionaires in the Philippines, pag sinabi yung pangalan nila, di ako magbabanggit sa podcast na to, pero pag sinabi yung pangalan nila, ay mayaman, real estate, SM, diba? Robinson. It's the malls they built. Well, those malls, maraming napakaing Pilipino. Don't get me wrong. Ang daming naging empleyado. Ang daming ring nabago yung buhay kahit papano. Ang daming naibigay na convenience sa atin. Alam nyo yan. Punta ka sa SM. Hindi mo pwedeng iba siya Henry C. Punta ka sa SM. Minsan, di ka naman bumibili. Nakiki-aircon ka lang. Napakinabangan mo yung aircon niya. But I wanna be this person na pag sinabing MJ Lopez, hindi lang basta nakapag-build ng mga buildings o real estate. Nakapag-build ng tao. Naayan si MJ niya na nag-mentor kay ganito. Tapos si ganito yung pinakamalaking salon ngayon. Nakapag-mentor kay ganito. Siya yung isa sa mga magagaling na atleta ngayon. Nakapag-mentor na ganito. Siya yung naging part ka ng buhay ng ibang tao. Na nag-create ka ng significance sa buhay ng iba. That's the only way para maging immortal ka eh. Tama. Tapos isa sa pinaka-grandest vision ko nga, yung industriya na hated, which is networking, mabago ko yung muka, bro. Yun talaga. Hanggang ngayon, no, yun yung branding namin, the new face of network marketing. Kasi bro, ikaw galing ka din dun, ako galing dun. Oo, tama. Yung mga nakasama natin sa podcast, galing dun. Yung mga kasama nating magpa-fit ng suit mamaya, mga networker din dati. Oo. So it's this networking is a powerful tool, hindi lang nagamit ng tama. Yes. So I'm gonna be there na okay, kahit maraming scammer dyan, andito si MJ Lopez. Kahit maraming manloloko dyan, eto si MJ Lopez. May platform sa Pilipinas na pwede kang umattend ng training every Saturday. Na meron tayong education system dito na hindi ka okay, punta ka sa office. Because for me, networking is one of the best education Yeah. for businessmen, for entrepreneurs. So that's why. And then another thing is like Tony Robbins nga ng Pilipinas. It's ano bro nung na-depress ako, kasi parang so talaga magpakamatay. Yung ang sakit na kasi, dumating ako doon bro sa ganun. Dumating sa point bro Recently lang ba yan? Or... na 2018, 2019, 2020. Kasi bumalik siya noong 2020 gawa ng pandemic. So 2018 to 2020 yung period bro. Dumating sa point bro na kada bangon ko, maliban sa maraming buhok, may dugo. Kasi bro yung ganito ko, duguan yan. Ito mukha, mas malala sa ulo. Kaya ako nakalbo. Actually, hindi yan ganyan, malago yan dati. Buhok ko dati parang Pokemon, yung sat-sat tapos makapal to. Ganun. Pokemon. Pero, noong time na yon, grabe yung pain. Umiiwas ka sa tao. Dumating sa point, pati pamilya ko, iniiwasan ko na ayaw ko silang kausap kasi ang bilis kong magalit. Nagwawala ako bro. Kaya ako nag-Muay Thai eh. Kaya ako nag-Muay Thai, nag-boxing kasi nagsisira ako ng gamit. Pag nakikita ko sarili ko sa salamin, pangit na pangit ako bro, sinusunto ko yung salamin. Ganong kalala bro, as in malalang depression. Nakilala ko yung mga seminar training. Tapos Tony Robbins nga, mas nilaliman ko. Naligtas yung buhay ko eh. Tapos, it so happen, ito, si Alas, depressed din. Ginawa niya, nagpa-mentor, depressed din ako. Pero syempre, di ako papalata. In-accept ko, sabi ko, sige. Ang mindset ko ng bro, pag natulungan ko siya, kaya kong tulungan sarili ko. Na-survive. Top earner ngayon survive. Survive. Galing naman ang testimony na yan. So, yun bro, yun yung ko na, Tony Robbins is like that large scale eh. Yun yung gusto ko. Yun yung pangarap ko. Di ko alam kung mararating ko, pero yun yung pangarap ko. Yun yung nakikita ko na, alam mo yun, yung, ikaw kasi, tayo, short naman tayong may ganun eh. Pero yung iba yung certain ka na itong mga to, pinatulungan mo, ito. Kasi for sure bro, marami ka nang naligtas. Diba? Tayo pareho sa dami na ng videos na nagawa natin. Hindi po magugulat na sa, teka lang ha, kayo guys ha. Yung ganun parang mamaya may pinaplano na sa utak ko yun Nabago lang yung state dahil sa video natin, tinuloy yun Nagkaroon ng pangarap But it's this vision na yung pagbabago ng Pilipinas per se, magsimula sa atin. Kasi magkaedad tayo. I'm pretty sure na you understand the context where lumaki yung parents natin, walang internet. Lumaki yung kabataan ngayon, may internet na. Gitna tayo Tama. Gitna tayo. We've seen the absence of internet. And we are present in the internet, obviously. Yes. Kaya tayo yung nakagitna sa communication So, ang thinking ko bro, I'm not being entitled here, but feeling ko, kaya sa atin binigay ito, may mission tayo. May purpose tayo. Malaki yung responsibility natin, sa totoo lang. And, Saka ngayon, lahat ng sasabihin natin, pinakakapakinggan nila totoo. So, yun yung vision ko na in the future. Alam mo, magkikita-kita tayo bro. Tapos, bawa, nasa yate tayo. Sabi ko nga sa'yo kanina, why not? Diba? Diba? Lahat pwede. Yung tipong bro, may nakreate na rin tayong mga multi-millionaires na. Tapos pag tinanong, sino ang mentor mo? MJ Lopez. Ikaw, sino ang mentor mo? Marvin Pabis. Ikaw, sino ang mentor mo? Boot. Tig. Matindi yun, bro.
Yung gano'n, yung we don't want credit, we just want to be part of it. Yes. Parang gano'n. Yun yung, alam mong, pag successful na sila, maiisip nila tayo. Malay mo, in the future, may magpadala sa atin ng Rolex. Tatanggapin natin yun. Tatanggapin ko yun. Pag may nagpadala sa bahay, successful na, nagtithank ko lang, tanggapin ko yan. Padala ng Jordan 1 na retro, kaya Jordan 1 bread. Kahit anong Jordan 1, pwede, guys. Nag-request eh. But seriously bro, it's that narrative na na yung future na sikat ka sa dami ng natulungan mo. Yun yung legacy na gusto kong maiwan natin. I'm so excited. Actually, sobrang excited po ako sa mga mabubuong mga visions we're in. Kasi po, yung sinabi po ni Sir MJ, yun po yung part na naging dahilan ko para magtuloy-tuloy. Kasi naniniwala po ako sa capability ni Sir na kaya niyang maging Tony Robbins talaga. Oo. Nandun po. Ang lagi lang po namin pinag-uusapan, minsan na pagkikwentuhan namin mga creatives na, sino kaya magiging part? Sino magiging part? Oo. Sino magiging part? Which is naririnig po namin sa inyo na magiging mayaman ho ninyo is a responsibility. So we're so excited. Yeah. I'm so excited, sir. Grabe. Yun. Sobrang dami pong excited na ma-meet kayo in person, especially to our team. Yung mga aspiring ng mga yan. And yun lang, wala lang. Gusto ko lang i-share para ma-express yung gratitude. Thank you so Baka much. sumabog eh. You have last question? Yes po. Actually, Sir Marvin, Sir MJ, sa Coach Alan, sobrang grateful kasi isa lang to sa, yung parang goal ko siya. Nasa notebook, di ba? Chechikan ko siya. So, tapos, gusto ko maging belong na sa ganitong circle. And ito na ebidensya, no? Gusto ko sumama, sir. Gusto ko sumama. And sobrang laki ng impact sa akin. And yung final question ko, sir, ano yung pinakamabibigay ninyong advice sa mga nag-umpisa na at saka sa mga nakakaranas ng struggles ngayon? Kasi marami na nag-umpisa pero yung iba huminto. Pwedeng ganun, sir eh. Ano yung mabibigyan niyo yung advice sa kanila na baka nakakaranas ngayon ng sobrang bigat? Na baka sa family nila, baka kine-question na nila yung sarili nila. Baka yung iba bibigay na konting-konti na lang. Pero ano yung pinaka-advice na, sige tuloy lang. Kasi may kahihinatnan. Kasi ang laking impact pag yung sagot po na ito galing kay Sir MJ Lopez, galing kay Sir Marvin. Sobrang laking impact. Siguro ako ang answer first na sinabi mo na yung sagot to. Ang may answer to this is tuloy-tuloy lang. Kasi wala kang choice. Wala kang choice. Pag tinigilan mo yan, may gagawin ka pa rin. The reality is, sinimulan mo magnegosyo, sumuko ka, magsisimula ka ulit sa ibang bagay. Kasi hanggat buhay ka, hindi matatapos yung laban eh. Tutuloy mo, one reason, kahit hindi mo ituloy, sumuko ka ngayon, you will face the same problems. You will face the same challenges. You will face the same struggles. You will do the same sacrifices. And more importantly, you will face the same shame. Pag tinigil mo, mapapahiya ka rin eh. Pag tinuloy mo, ipapahiya ka rin ng pamilya mo regardless eh. Pero sinimulan mo yan kasi gusto mo yan eh. So kaya mo itutuloy kasi you have to go back. Paano ka ba nagsimula? Sabi ko nga doon sa content ko, napasuko na rin ako, di ba? If you ever felt like giving up, before you give up, think about why you started. Bakit mo siya sinimulan? Para kanino? Para saan? Kasi sinimulan mo yan for a reason. You started for a reason. So when you look back, ito pala yung simula ko. And then marirealize mo, ang layo ko na pala. May kasabihan nga tayo, di ba? Malayo pa, pero malayo na. So it's this not positive thinking, but more on, it is what it is. Ito ka na ngayon, uurong ka pa. Magsisimula ka rin naman ulit. At again, wala kang choice. Tama. You don't have a choice. Bitawan mo yung negosyo, laban pa rin yun. Buhay ka eh. Bitawan mo yung business mo, career mo, laban pa rin yung buhay pa rin yan, gagawa ka pa rin ng pera, mamumroblema ka pa rin. Same. Diba? Ngayon, kung pagod ka, itulog mo ng konti. But tulog faster, sleep faster. Pero tulog mo ng konti. Sino ba nagsabi mo magpahinga? Kami, eto, pahinga to. Mamaya, mag-ano kami ng suit. Pahinga yun sa amin. Sa iba, kung sipag nyo sa amin, enjoy nga lang kami, kagwentuhan kami dito eh. But the thing is, iba na yung tolerance namin eh. So you also have to acknowledge where you are. Hindi ka pa si Marvin, hindi ka pa si MJ. Pero baka in the future, mas maging magaling pa kayo. To. Who knows? Pero sa ngayon, hindi pa eh. You have to accept na hindi pa ganun kalakas katawan ko. Mahina pa ako sa rejection. Nasasaktan pa ako sa sinasabi ng pamilya. Naaapektuhan pa ako. Pero fuck, layo na eh. Layo na. So tuloy lang. Correct. Because wala kang choice. Tama.
Yun din sa akin guys, tuloy-tuloy lang and wag mong madaliin kasi kumbaga parang dadaanan mo rin itong mga challenges na to, mga problemang to. So, wag mong madaliin na mawala yan kasi dadating nga yan eh. Pag namatay ka, wala ka ng problema. Kumbaga parang doon mag-i-end yung problem mo eh. Pero sabi nga ni Coach MJ, hanggat buhay ka, may challenges. Yun ang secret. Tuloy-tuloy lang kasi the moment na tumigil ka, yun na yung failure. Tama. Doon mo masasabi, failure ka. Pero hanggat tuloy-tuloy yan, hindi ka pa failure. May mga challenges ka lang, pero meron kang patutunguhan. And wala akong nakita na taong tuloy-tuloy na hindi niya narating. Exactly. Lahat ng nagtuloy-tuloy na-achieve nila. Yes. Yung tipong, alam mo yung ibang konti na lang talaga huminto pa, pero hindi nila alam malapit na pala. Which is yung lagi yung nakikita sa Facebook na nagdidig ng yung may yung malaking diamond, 'di ba? Yun yung eksaktong example na konting pukpok na lang ma-achieve mo na. And once na napukpok mo na yung diamond na yun, ito tandaan nyo, which is nangyari sa amin. Once na napukpok mo na yun, na-achieve mo yun, nagtuloy-tuloy ka, tinamaan mo yung success na yun. Ito ha, trust me on this guys. Yung blessing na papasok o yung success, ikaw na mismo susuko sa dami, hindi mo na maaawat. Kumbaga parang tuloy-tuloy na siya, bubuhos parang ulan. Which is ganun yung nangyari sa akin. Nung pumunta nung natumbok ko na yung breakthrough ko, lalo na dun sa sa social media, sa trading, sa business, buhos. Hindi mo na alam saan nanggagaling yung income, yung blessing, like yung opportunity, yung mga invitation, buhos na. Ako na nga yung minsan na, wait lang, pagod na ako. Pero wala, dinasal mo yan, binigay sa'yo. Because you're ready. Because you're ready. And wag na wag mong, kumbaga i-ready mo yung sarili mo. Wag kang susuko. Why? Hindi ibibigay sa'yo naman yan kung hindi ka ready. So, yung mga problema at challenges na tanong ni Jong kanina, pine-prepare ka niya at malapit na niyang ibigay sa'yo. Kaya lang, hindi ka pa ready. So, pag ready ka na, open arms ka na dun sa opportunity na pinagdadasal mo na matagal na, ibibigay niya sa'yo yan. Again, ikaw ang magsasabing, wait lang. Buhos na buhos yung blessing. Nangyari sa akin, I'm sure mangyayari rin sa'yo. Yes. Grabe, ang galing nun. Amen. Parang kahit puputok-putok to sa video, okay lang pumalakpak. Slow clap lang. Well, anyway, bro, sobrang thank you for Welcome, for saying yes to this invitation. Pero technically, ako yung na-invite dito sa iyong napakagandang studio. So again, thank you so much, Rise Above Media, for having us here and for letting us use all the equipments here. Super happy and grateful, an amazing place. And you can actually record and use this place. I don't know, kayo na bahalang kumontak. I'm gonna be putting their Facebook account in this video, right? But for now, bro, gusto ko lang mag-thank you. So, salamat. Thank you, bro, for having me. And marami pa. Now, if you like this podcast, make sure to give us a 5-star rating and bigyan nyo kami ng review para alam natin kung mag-i-invite pa ba tayo ng iba or si Marvin na lang lagi yung i-invitahan natin. And more importantly, please share in the comment section what did you learn in this podcast. Ano yung mga biggest takeaway nyo? And number 2, ano ba yung gusto nyo pang malaman sa amin? So that when we film another podcast, alam namin kung ano yung mga pwede namin i-share sa inyo. Because again, mahalaga kayo sa amin. We want to create value for you guys. So, Amen. Before we end this, Coach Marvin, anything you want to promote or you want to say in the video, you can go ahead. Yan, okay. Wala naman, more on kita-kita lang tayo sa YouTube channel ko, sa TikTok of course, and Facebook. Yung mga nagtatanong naman ng course, dalaw lang kayo sa bio ko, makikita nyo yung course na pagtuturo ko ng trading. So, yun lang. Nood-nood lang tayo ng mga music videos ko din, guys. Pagtyagaan nyo na yung pagra-rap ko. Maraming salamat. Thank you so much for having me, guys. Thank you sa mga host natin. Si Alas at si Jong, mga top millionaires. Ayan, salamat. Yay! So speaking of course guys, magkakaroon na rin tayo ng course soon and good news yung delay ng course natin mainly because I will be putting more information there kasi kakagaling ko lang kay Tony Robbins and again, my promise is I'm gonna be bringing the knowledge back in the Philippines. Grabe guys, million yung investment namin ng nanay ko dito. Pero I'm gonna be translating it into a language that you guys
guys will understand and I'm gonna use my own experience. Kasi syempre, I have to make sure na yung ituturo nila doon sa Florida, sa Fiji, is effective dito sa Pilipinas. So abangan nyo lang guys sa website natin, it's mjlopez.ph. Wala pa yung website ngayon, pero baka sa time na pinapanood mo to, okay na yung website natin. Alright? So yun lang guys, magandang araw sa inyo again. Lagi nyo lang tatandaan that everything good starts with a yes and yes. My name is MJ Lopez and see you soon. Hey.